Pumalakpak ang lahat ng anak ng Panginoon. Nagpapasalamat ako unang-una sa ating mahal na Panginoon na binigyan niya ako ng lakas na pangatawan at binigyan tayo ng magandang panahon para magkaroon tayo ng gathering tonight here in Cunita Astrodome. Galing pa po ako ng Jensen kasi nagtitraining po ako doon. And then, invite po ako ni Bishop para dito. Lumipad lang po ako. Babalik din po din ako bukas dahil sa training ko. But, alam niyo sa lahat ng, katulad ng introduction ni Bishop Noel kanina, na kung ano man yung mga accomplishment ko sa buhay, hindi ko po iniisip yon. Ang iniisip ko po palagi sa aking buhay ay ang aking buhay ay panandalian lamang dito sa mundo. Ang ating buhay ay panandalian lamang dito sa mundo. Pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, alam natin na yan ang simula ng eternity. Huwag po natin kalimutan kasi ang mundo ngayon, ang mundo natin, napaka-busy. Social media dyan, ang daming sa social media. Nauubos na yung oras natin sa social media. Sa cellphone lang, sa internet, sa kung ano-ano mga ginagawa natin, nakakalimutan na po natin siguro na ang ating kailangan gawin, purihin ang Panginoon, pasalamatan ang Panginoon, at gawin ang tama para tayo maligtas. Dahil pagkatapos po ng buhay natin dito, tandaan po natin yan po ang simula ng eternity. Kaya po lagi ko pong iniisip yan na everyday po na lagi ako nagdadasal sa Panginoon na bigyan niya ako ng lakas ng pangatawan, lakas ng yung sabi kong spirit body na ma-resist ko lahat ng mga temptation, distraction, trials dito sa mundo na hindi ako magkasala laban sa Kanya. Kaya lagi kong inaalala yung salita ng Panginoon sa Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Although the world trying to pull you down, maraming mga ang mundo, ang daming mga tao na gustong bilain ka pababa, hilain ka sa mundo. Pero pasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng lakas to resist, lakas to stand firm to the faith. And brothers and sisters, one thing na alalahanin natin, paano ba tayo maliligtas? Kasi medyo nakakalimutan yan. Of course, sabi ni Jesus Christ, I am the way, sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So through Jesus Christ. Pero ano bang instruction ni Jesus Christ para tayo ay maligtas? Amen? Amen. Parang bunti lang, amen? Amen. Ano bang instruction ni Jesus Christ para tayo ay maligtas? Lumapit si Nicodemo sa kanya. Guro, ano bang gagawin ko para ako ay maligtas? Kung basahin niyo dyan sa John 3, verse 3. Ang sabi ni Jesus Christ, sinasabi ko sa iyo, Nicodemus, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Now, when we talk about born again, pag sinabi natin born again, karamihan sa mga tao, isipin kaagad nila, ito ay another denomination. Ito ay another denomination like other religion. Hindi po natin, ibig sabihin po, hindi po natin naintindihan. Si Jesus Christ talking about the kingdom knowledge, not in a worldly knowledge. Kailangan tayong ipanganak muli. Ano yun? Paano yun? Sabi ni Nicodemus, how can I be teacher, Rabbi? I cannot go back to my mother's womb to be born again. Hindi ako pwedeng bumalik sa sinapunan ng nanay ko at ipanganak mo muli. Hindi niya naintindihan ang sinasabi ni Jesus Christ because Jesus Christ speaking in a kingdom knowledge.
It is impossible for a person to be saved without born again. Ipanganak ka sa Holy Spirit ng Panginoon. Doon ko naintindihan, brothers and sisters, when I surrender my life to God, na I'm about to end my life, na naisip ko yun, about to end my life, kung may baril lang ako nang binaril ko ng sarili ko because of my sins that I have committed against God. And I'm crying, kneeling, Lord, forgive me. I am not worthy in your presence. I surrender it to God. And now, that the moment I understand the manifestation of the Holy Spirit in us. Bakit kailangan natin ma-born again? Mananahan ang Holy Spirit sa atin para maintindihan natin ang kingdom knowledge. There are so many Christians claiming Christian, but by their works hindi ma-confirm na Christian. Yun po ang masakit. Claiming Christian, but they are not baptized by the Holy Spirit. Kaya sinabi ni Jesus Christ doon sa parable niya na may goat at saka sheep nagsasama. But the end of the day, i-separate niya yung sheep sa goat at ang goat hulog niya doon sa burning sulfur and ang sheep doon sa kanyang kaharian. Amen? So brothers and sisters, make sure kung hindi mo pa natanggap si Jesus Christ, kung hindi ka pa nakaranas ng born again, ito na yung time, ito na yung chance. Dahil hindi natin alam ang buhay. Hindi natin alam ang bukas. Marami ang mga kasama. Ngayon, nagkukwentuhan pa kami. Kinabukasan, wala na siya. Katabi ko pa matulog. Nagkukwentuhan kami. Kasama ko pong boxer. Nagkukwentuhan po kami. Pagkatapos tayo ng training, tutulog na kami. Kwentuhan kami, ano nga yung plano natin? Anong pangarap mo sa buhay mo? Sabi ko, nagsigap ako para sa mama ko, sa mga kapatid ko, na makatulong ako. Doon sila, nagre-rental lang sila ng bahay. Ganun ako. Tapos gusto ko, umasinso ako sa pagbaboxing ko, ganun. Tapos sabi niya, ako naman, gusto ko, mag-champion ako, and then makabili ako ng bahay, makakaroon ng pamilya ng ganun. Tapos ganun. Pero sabi ko sa kanya, ako, kabilin-bili na ng nanay ko na huwag tayong makalimot, tumawag at magpasalamat sa Panginoon. Sabi ganun. Kwentuhan kami, ang dami na nagkwentuhan namin. Ang dami na pag-usapan namin kung ano yung mga future na gagawin namin. Pagdating ng alas 6, kasi magigising na kami kasi magja-jogging na. Tanda ako sa kanya kasi gano'n kami, parang kami mga bata, magsiksikan kami. Tanda ko, gising na tayo. Ginigising namin siya. Hindi na gumagalaw. Pag ganun, matigas na. Yun pala, namatay na. Namatay na yung kasama ko. Yung mga pangarap na pinag-usapan, hindi natin alam ang bukas. Kaya brothers and sisters, siguraduhin natin na pag tayo ay nawala, alam natin kung saan tayo pupunta. Siguraduhin natin na pag tayo ay kinuha ng Panginoon, mayroon tayong Holy Spirit ng Panginoon nang maintindihan natin ang lahat. Yung mga bagay dito sa mundo, maniwala kayo sa akin. Nakamtan ko na yan, nahawakan ko na yan, naranasan ko na yan, maging sikat na masyado, maging maraming pera, naranasan ko na po yan, pero I tell you the truth, ang tunay na kaligayahan ay only sa piling lang ni Jesus Cristo. Sa piling ni Jesus Christ, yun lang ang tanging kaligayahan. Kaya nga, I'm praying to God na ang lahat ng mga tao, nagbibisaya ako kasi sana ako magbibisaya sa akin. Ang lahat ng tao magkaroon ng tunay na repentance sa Panginoon. Sabi nga ni Paul, I preach that they should repent and demonstrate the repentance by their deeds. Yun po ang tunay
na pagsisisi. Yung makikita natin sa gawa. Kailangan natin mag-born again. Pag sinabing born again, huwag nyo kaagad isipin niya na isang denomination na kung anong iniisip ninyo. Yan ay sinasabi ni Jesus Christ. Kita na, kung tayo naniniwala kay Jesus Christ, then we should obey with Him, Father. Because there are so many Christians claiming that they believe God, but the truth, they don't really believe God. But they just know God. Sabi nga ng James 1 James 2 verse 19 and 20. Sabi doon, you believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder. Naniniwala ka na may Panginoon. Mabuti. Pero alalahanin mo ang Panginoon, naniniwala na may Panginoon din. Ang yawa, ang devil, naniniwala din may Panginoon at nanginginig pa siya. Eh tayo, naniniwala din may Panginoon, hindi nga tayo nanginig eh. Hindi nga tayo natakot gumawa ng kasalanan eh. Amen? Yes. Pasensya na po kayo kung masakit po ako magsalita kung ano lang po yung sinabi ng Panginoon sa akin na sabihin sa lahat. Yun po. Mas maganda nga po yun, yung masaktan tayo. Dahil conviction po yan ang Holy Spirit sa atin na kailangan natin mag-isip, kailangan natin baguhin, kailangan natin baguhin ang sarili natin. Baka ang buhay mo ngayon, brothers and sisters, nandoon ka, nakaharap ka sa mundo. Ang gagawin mo lang, turn back and walk away from the world and get closer to God. Yun po ang kailangan natin gawin. Lagi po yung sinasabi ng ating Panginoon na man shall not live by bread alone but on every word that comes from the mouth of God. Therefore, we should meditate His words. We should have the Word of God. We should read the Bible every day. So that when the day of evil comes, you may be able to stand on the ground para matibay tayo i-resist ang mga temptation, distraction sa buhay natin. Kahit anong pagsubok, anong mga trials na temptation na darating sa buhay natin, walang problema kasi may Word of God tayo. Believe me, brothers and sisters, how powerful the Word is. The Word of God is. In Hebrews 4 verse 12 and 13, sabi doon, is one of my favorite verses yan. Sabi doon, for the Word of God is alive, active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thought and attitude of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Napaka-importante ng Word of God. Napaka-importante. Even in the Old Testament, into the New Testament, sabi ni Jesus Christ, it is written, man shall not live by bread alone. Sinabi ni Jesus Christ, it is written because it is written in the Old Testament that man shall not live by bread alone. Pero ang problema natin, anong problema natin? Even those brothers and sisters, mga Christian, ang pinaalala natin kung paano natin pakainin yung sarili natin, yung physical body natin. Kakain tayo ng almusal, pananghalian, hapunan. Pero, ang question is, how about your spirit body? How about your spirit body? Pinifeed mo ba yan? Gaano mo kadalas pinapakain ang spirit body mo? How strong your spirit body? Because you cannot resist the devil when the day of evil comes. You cannot resist the devil using your physical body. You need to have, kailangan mo na mayroon kang strong spiritual body to resist the temptation. Yun po ang kailangan natin. Kaya one of my favorite verse, Psalm 119, again, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. In Ephesians 6, anong sinabi doon? Put on the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kita mo, the sword of the Spirit, which is the Word of God.
Kailangan natin na may Word of God. Ang devotion namin ng asawa ko, at siyempre yung mga anak ko, in-encourage ko palagi sila na magbasa ng Bible, encourage. Yun lang ang kayamanan na ma-invest ko sa kanila in the future. Yung ituruan ko sila, i-guide ko sila sa tamang landas. I'm not worried about our children. Kung ano yung material things na ihabigay namin sa kanila. Kasi ang Father na sinusunod namin, ang Panginoon na sinusunod namin, siya may-ari ng lahat. Yung mga magulang ko, wala silang hinanda para sa amin. Pero ang Panginoon nagbigay sa amin. Kaya ang tanging paraan lamang na ma-guide ko ang aming mga anak, ituruan namin na may Panginoon at turuan sa magandang pamumuhay, na may takot sa Panginoon. Yun po ang devotion namin. Day and night po kami nagbabasa ng Bible, nag-memorize ng mga verses para po hindi namin makakalimutan yung anumang instruction ng Panginoon sa aming buhay. Kaya, I'm so thankful talaga. Alam niyo, sa totoo lang, God is good, God is great. Kasi, sa totoo lang, almost every day I'm crying to God about my problem sa US, di ba, yung kung mabalitaan niyo yung kinasuhan ako ng paradigm, which is hindi naman, kung totoo yun, aaminin ko, pero kung hindi naman totoo, bakit ko naman magiging sinungaling ako kung aminin ko na hindi naman totoo? I'm praying to God, crying to the Lord. Ang dami nilang nilalabas sa social media, sinisira nila yung pangalan ko. But hindi ako sa tao nagkukomplain. Sa Panginoon ako nagkukomplain. Every day, kneeling ako, crying to the Lord, Lord, ipinababayo ko sa iyo, Panginoon. Now, nabalitaan niyo naman siguro. I'm so thankful to God. Alam niyo, nung tinawagan ako ng lawyer ko sa Amerika ng madaling araw, nagulol ako napaiyak ko. Lumuhod ako, nag-pray ako sa Panginoon, Lord, thank you. Thank you that you hear my prayer. Basta nasa Panginoon ka, no one can put you down. 100%, brothers and sisters. Basta nasa Panginoon ka, no one can put you down. Pwede kang gawan ng mga tao ng mga bad image, bad news. Pwede kang gawan. Pero ang Panginoon nakaalam sa puso mo. As long as your heart is right before God, tama sa mata ng Panginoon, walang pwedeng mag-down sa iyo. Yan po experience ko. Yan po experience ko sa buhay. Kaya brothers and sisters, kung hindi nyo pa na-encounter si Jesus Christ, hindi nyo pa na-encounter ang Panginoon sa buhay ninyo, the only thing para ma-encounter ninyo ang Panginoon, isurrender mo yung buhay mo, isurrender mo sa Panginoon. Wholeheartedly, 100%, hindi, not 99%. Not 99.9%. 100% isurrender mo sa Panginoon. Niling, luhod ka sa Panginoon, ganun ka. Lord, I'm bowing before you, Panginoon. Ipinapabaya ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng ito. Because I am nothing without you, God. Lead me, guide me. Teach me into all your truth. The Lord is faithful and gracious God and loving God. Huwag ka magpadala sa ano ng mundo. Do not gratify the desires of the flesh. Kasi ang desires ng flesh natin, gusto masatisfy, gusto kung ano yung gusto ng katawan natin, wag hindi lahat ng gusto ng katawan ay mabuti. Lumipad ako dito kasi gusto ko talaga, excited ako na makashare sa inyo ng Word of God. Kasi my prayer, brothers and sisters, na one day, pag wala na tayo dito sa mundo, you and I will meet you there. In the kingdom of heaven. Na tayong lahat magkakasama sa kaharian ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon
Panginoon na mahulog tayo doon sa impyerno. Impyerno na ginawa din ng Panginoon para doon sa mga fallen angels. Yun po ang totoo. Ayaw ng Panginoon. Kasi, sa totoo lang, maging sinungaling ang hindi ko sabihin sa inyo. Pinakita sa akin ng Panginoon yung impyerno. Ano yung impyerno? Ang iba kasi, pag impyerno doon, pwede ka pa maglaro-laro doon, pwede ka pa... Hindi ganun, brother, nakita ko, yung mga namatay na tao, hanggang dito yung sulfur, yung kumukulog, ganun sila, walang katapusan. Kumukulong sulfur ba? Talagang ganun sila, tapos hindi sila mamatay. Kaya ayaw ng Panginoon. Intindihan ko, sabi ko, now I understand. Bakit ang Panginoon talagang patiently giving us a chance to repent. So, kapatid, ngayon pa lang, pag-isipan mo na. Pag-isipan mo na kung ano yung mga kasamaan na sikrito mo sa buhay mo, alisin mo na yan. Baguhin mo na yung direksyon mo. Kung nandoon ka nakaharap sa kasamaan, talikuran mo na yan and walk away from the world. Yan ang tunay na born again. Pag ikaw mabautismuhan ng Holy Spirit, mababago yung buhay mo. Iba na yung pananaw mo sa sarili mo, iba na yung pintig ng puso mo. Alam mo, pag may Holy Spirit ka, alam mo, ang reaction mo, yung puso mo parang gusto mo magbasa ng Bible. Pag nagbasa ka ng Bible, parang ang sarap, parang holy ka, gusto mong magbasa na magbasa, and then gusto mong makarinig ng praise and worship music, and then gusto mong mag-memorize ng mga verses. Talagang ang saya-saya ng pakiramdam. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon because how many celebrities all over the world na iilan lang kami na binigyan ng conviction ng Panginoon na magkaganito. Iilan lang kami. I'm so blessed. And lahat ng yan, ang papuri at honor, lahat, glory, honor, papuri sa Panginoon lang. Hindi na sa kay Manny Pacquiao, dilipas din yung pangalang Manny Pacquiao. Kung ano yung mga accomplishment ko, dilipas din yan. Pero, ang gusto ko, pag mawala na si Manny Pacquiao dito sa mundo, sasalubungin ako ng Panginoon. Well done, good and faithful servant. Come, share to my happiness. Yun po. Kaya sa lahat po ng mga brothers and sisters ko na hindi pa nakatanggap kay Lord, pwede po kayo pumunta dito sa harapan at tanggapin natin si Jesus Christ ng buong puso. I-surrender natin ang buhay natin sa Panginoon. Siya ang bahala kung paano niya patakbuhin ang buhay natin. Siya magbibigay, mag-guide sa atin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Because without God, we are nothing. Sa lahat ng gustong tumanggap ng Panginoon. Kung ngayon, tawagin ko lang si Bishop Noel sa taas. Yung mga gustong, wag po kayo mahiya sa Panginoon. Sa Panginoon po, hindi po dapat na ikahiya ang Panginoon. Wag po kayo mahiya na pumunta dito sa harapan. Alam niyo yung hiya, hindi yan sa Panginoon eh. Sa devil yan. Wag po tayo mahiya kasi wala naman po tayong ginawang pastors, tulungan natin yung mga gusto, yung lumalapit. Kasalanan sa kapwa natin. Halika dito sa harapan. Punta ka dito sa harapan at
sabay-sabay nating Amen. Naghihintay ang Panginoon pasalamatan sa ang bawat ating isa.